Eto mga sir, meron tayong Honda Click 150. Yan, pang binirit yata nung New Year to. Nag-loss compression. Yan ang pagkatanggal natin. Pero ito, chinik up namin to sa una pa lang na pagtanggal namin ng cover sa ito tungkol sa bila. Yan. Lumubog na agad oh. Yan, pagka ganito kasi, pag loss compression, asahan nyo po na magkakaganyan to. Kala nyo parang sira yung rocker arm, pero hindi. Tumukod yung balbula. Oh, mga tingnan ko to. Ayan. Tapos masama pa nito, tingnan nyo yung piston niya. Oh. Tumabingi na oh. Yung intake na dapat andito na, nakalihis na. Tingnan mo, baka putol yung connecting rod niyan. Sige. Hinataw ito. Putol. Sige, tangin mo. Ayun. Kaya bigla na lang daw itong nag-stack up. Tapos ito nangyari. Putol. Ayan oh. Tumukod. Ay, aray ko. Nag-stack up na oh. Kaya mangyayari, biyak makina to. Tinataw yata ito nung New Year. Tapos tinatanong ko doon sa may-ari. At ang sabi niya 60-60 lang daw yung takbo. Kung 60-60 lang ang takbo mo, hindi mo yan mapapaganyan. Buti nga hindi nabasag yung crankcase eh. Kasi pag nabasag yung crankcase, mahihirapan tayo lalo. Yung block, magagawa mo ng on the spot yan. Gastos na naman to ng estimation ko mga sir ha. Gastos ito ng mga 14K. Depende po yan sa pisa sa kasa na pagbibilhan. Merong mura, merong mahal. Kaya siyempre kapag nagko-quotation kami, doon sa may mas mahal kasi nga minsan doon sa mura laging nauubusan ng pisa yan. Yung sa mahal, laging may stock yan. Kapag sobra naman, binabalik naman sa customer yan. Ayan. Pinidyo ko kasi para makita nila. Totally, inoverall na namin to mga mga ilang buwan na ba yan? Mga 7 months na to na inoverall namin. Kaso yung may-ari kasi nito ibinenta. Goods to sa may unang gumagamit nito. Makikita nyo may tsura, malaga. Kaso nung pagkabenta, ayun, nag-chat sa akin yung may-ari nito na hindi na raw umaandar yung motor doon sa pinagbilahan niya. At sabi naman ng may-ari, kaskasiro daw yung yung nakabili. Yan nangyari. Ayun, sabog. Kaya matik, babang makina to mga sir. Kaso hindi ko lang alam kung kakasusan ba to, hindi. Kasi nag-iwan lang sa akin si sir ng 3,000 para lang maumpisan kalasin. Kaso biyak makina pala. Yan, binidyo ko din para at least kahit wala si sir, uumpisan na namin tong kalasin at makita nila na talagang bago kalasin yung makina ay yun, basag pala. Kung sa connecting rod naman yan, magagawa ng paraan. Pero yung block, palit bago talaga dyan. Tapos meron din kami isang customer dito. Yung kilala nyo na siguro yan. Na sobrang alaga sa motor. Tingnan nyo yung motor niya. Yan, tingnan nyo. Alaga, di ba? Overheating. Tapos ayan, nagrereklamo na lagi daw nauubusan ng coolant. Ang ginawa niya, bumili siya ng 1 litro, buhos ng buhos dun sa radiator hanggang sa napuno. Dito lumabas. Kaya ang gagawin namin, dahil lumabas sa air cleaner, napuwersa na yung gasket nito sa gitna. Kaya obligado, kailangan namin itong itap overhaul. More lang naman yung gasket mga sir.
Kaya itatap overhaul namin to. In-explain ko na rin sa may-ari nito na talagang kailangan itap overhaul kasi kung hindi gagawin yon, may posibilidad na na overheating. Pero yung tatanungin niya kung saan ang galing to, yan sa loob nga, dahil nga doon sa water pump niya, water pump yung naging dahilan niyan. Water pump. Baka sira na yung mechanical seal niyan, pumasok na sa loob. Diyan sa loob hanggang sa pumasok sa makina, lagay ng kulan, hindi niya napapansin na pumapasok na pala sa loob. Kaya lumabas dito, na-pierce na yung gasket. Mura lang naman yung gasket, kaya kakrasin natin yan para magamit niya ulit ng maayos kasi malalayo kasi yung biyahe nito. Pero doon tayo po-focus mga sir. Kaya paghihiwalay namin yan mga sir, baba makina talaga yan. Kita mapapansin niya sariwang sariwa. Sige, pag-iwalay mo na yan. Yan mga sir, nakalasan natin yung kanyang makina para pag-iwalay na natin yung kanyang crankcase at matanggal na rin yung sigunyal. Yan. Tatanggalin mo natin yung kanyang sigunyal mga sir. Basta kapag ganyan yung nangyari, segregate nyo lang yung or kung ganito yung gagawin ninyo, pinaka-importante yung segregate nyo yung mga pisa nyan, mga tools, yung tools nyo, segregate nyo rin na maayos. Yan, parang huwag nyo ganyan. Tapos mga pisa, segregate nyo. Pag sumasamahin nyo dyan, kung kabisado nyo na, pero kung hindi nyo kabisado, hiwa-hiwalay nyo lang. Yan, para matanggalan natin yan. At pupunta yung may-ari dito maya-maya para makita niya rin. At least na-video ko siya para at least makita nila. Ayaw ko naman din na isipin na gawa-gawa lang yan. Kaya napaka-importante sa akin na talagang mga ganito binibidyo ko talaga. Lalong-lalo na yung mga nag-iiwan sa amin ng unit. Gusto kong maging transparent. Ayaw ko ng yung may ganyan. Yan, ayaw ko ng ganun. Kaya yan, pag-iwalay mo natin. Yan, tagal din siyang crankcase mga sarang. Buti na lang, hindi nabasag yung crankcase. Yan, buti hindi nabasag yung crankcase na yan kasi dyan tayo mahihirapan. Tagal may mga nandun sa ilalim. Dahil ba kasi tanggalin mo ganun mo sa kamay mo. Yung pan na yan. Yung piston lock tanggal din kasi nga durog na durog yung kanyang piston. Ayan. Para matanggal natin yung sigunyal dahil hindi naman kalampag yan. Lalagay natin yung nut doon tapos pupapukin natin yung papalabas. Yan, para mailabas natin yung sigunyal kasi hindi naman kalampag yan. Okay. Yan, tanggal na. Yan, sariwa-sariwa sigunyal. Yan, tapos pakita mo natin yan sa may-ari mga sir bago tayo mag-decide kung ano yung natin gagawin natin sa motor nila, kung bibili sila ng bagong sigunyal, bagong block. Yan, kaya hintayin natin sila. Eto mga sir, nalinisan na natin yung kanyang mga pisa at bubuin na doon tayo sa kabila. Ayan, bubuin natin. Tapos maya pakita ko sa inyo yung pisang mga gagamitin natin. Okay, ito mga sir, bali dito na yung pisa niya. Black set itong karton na maliit, sigunyal naman itong malaki. Nandiyan na rin yung bearing natin. Yan, at yun, nakasikaso na. Sige, buksan natin yung sigunyal niya.
Para kahit pa paano makita ng customer, talaga yung ikakabit nating pisa ay original. Ayan, ito yung kailangan natin sa block set. Ayan. Okay, dito na lahat ng kailangan natin. Mga valve seal, piston pin lock, block, piston ring, piston. Tapos yung kabilang karton naman, yan po yung kanyang sigunyal. Makikita nyo naman yung kanyang part number. Original talaga. Yan, para panood ng may-ari na ang ginamit natin talagang pisa niya ay original. Kahit wala siya rito, at least alam niya na original talaga yung kinabit natin. Sige, kabit ko na yung bearing. Yan, ibaba mo lang kung may taas, baka malaglag, baka may butas yung... Kumita ka na. Ha? Bilis isang din. Bilis ka, dito. Butasin mo na. Yan, yan bagong sigunyal natin. Ayan. Tapos kunin mo kayo luma. Pag-compare natin, ayan, para makita nila. Baba mo kunti. Ayan. Ayan, oh. Nakawa ko, baloktot na, oh. Okay. Kaya ano kinag? Ipakita po mo na. Sige. To, ilagay mo na yung bearing, to. To, lagay mo yung bearing. Ayan, lalabagan natin yung bearing. Tapos, syempre, gagamit tayo ng improvised na special tools para doon. Yun. Tapos, ayan, konting tok yan. Lulubog yan mga sir. Okay, nalabog na natin yung bearing at ilulubog na natin dito. Gagamit tayo ng bearing para may lubog natin. Tapos, lalagyan natin ng langis yan. Lagyan mo langis yan, ha? Bago may lubog sa kayo ito. Sige, lubog na natin. Gamit tayo ng butane. Yan. Gagamit tayo ng butane sa loob ng 15 minutes bago natin may salpak yung bago natin sikunyal mga sir. Fast forward tayo para hindi umaba yung ating video mga sir. Ayan mga sir, lubog na natin yung bago natin sikunyal. Beta gray para may salpak na yung crankcase. Para mabuo na ito. Yan, ito mga sir, nakikabit na natin yung piston, saka yung ring. Ito na yung bagong block natin. Tapos lalagyan natin double pin, huwag yung kakalimutan. Gasket, ayan, nakalagay na. Yan, lagyan ng langis para hindi magasgasan dahil nga maskip pa yan. Kaya kailangan pa rin natin siyang i-break in after magawa yung motor. Ayan, nakikabit na natin yung block niya mga sir. Tapos doon sa ano, hindi ko nga pala naipakita sa inyo yung kanyang valve na baluktot. Yan. Yan, bago yung ano, ito. Yan, tapos dito naman ay binigyan ko na lang din si sir ng isa para kahit pa paano maka minus kasi dalawa kasi ito nabaluktot, nagsalubong. Camshaft rocker and goods naman. Kaso lang, hindi ako... Yan, tapos sunod natin yung cylinder head mga sir. So yan, sunod natin yung cylinder head mga sir. Gasket, bago pa rin yan. Kasi ayaw natin na ano, magkaroon tayo ng overheating tapos back job. Okay, sunod natin yung ano, yung ating water pump sa katambucho. Yung mga stud nut, ayan, nahigipitan natin, gumamit tayo ng na 2 coins. Okay, lagay mo natin yan. Tapos papatayin na natin. Ayan mga sir, binabalik na natin yung makina dahil nabuo na. Ito, kinakabit na natin. Tapos kapag naikabit lahat-lahat ay titesting natin paanda rin. Yan, ito mga sir, maandar na siya. Tapos tinatayag natin. Pwede na naman niyang hatawin para sumabog ulit yung makina. May coolant na, may langis na yan. Diagnose na lang. Okay. Ibalik mo lahat na. Okay na to. Maanda na to.